Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Honorable Katleya Morataso, Municipal Mayor Matnog, Sorsogon. First District Board Member Walter Chaclubiano. Aspirant City Mayor of Sorsogon, Red Lasay. Para sa gobyerno kan mga tios, Poor is Power. National Chairman Poor People Power Movement Incorporated. Ryan Juneda, First District Board Member. Gubat Aspirant Municipal Councilors Honorable Norbin Ariola. Gubat Aspirant Municipal Councilors Architect Bernard Castillo. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Southern Pole Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Sota Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon. Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon. Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon. Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon. Hershey's Food and Refreshments. Okay, magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng inaabot ng ating programang Issue Ora mismo. Live na live tayong mapapanood dito po sa istasyon ng Bicol TV Sorsogon sa Facebook page at sa YouTube. Magandang umaga sa lahat ng tumatangkilik. Ang inyong lingkod, si Rosauro Amistoso. Makakasama ninyo sa isang oras na balitaktakan ng mga napapanahon na issue, mga kaganapan sa loob at labas ng probinsya ng Sorsogon. Okay, bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, monster ship ng China nasa Occidental Mindoro na. Gun ban checkpoints ikinasa ng COMELEC. Malakas na ulan, bagyo sa first quarter ng 2025, asahan. At 220 Pinoy sa UAE binigyan ng pardon, Pangulong Marcos. Narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal. Monster ship ng China nasa Occidental Mindoro na. Kinumpirma kahapon ng Philippine Coast Guard na ang monster ship ng China na unang namataang malapit sa Zambales ay lumipat sa lokasyon sa Lubang, Occidental Mindoro. Ayon kay PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariala, Lunes ng umagang nang mamataan sa naturang lugar ang China Coast Guard Vessel 5901 na tinaguriang monster ship. Nilinaw naman ni Tariela na wala namang hinaharas na mangingisdang Pinoy sa lugar ang naturang barko. Unang namataan ng monster ship, may 54 nautical miles ang layo mula sa Capones Island sa Zambales noong linggo na sakop ng Exclusive Economic Zone or EEZ ng Pilipinas. Kagad namang idineploy ng PCG ang BRP Cabra, isang helicopter at PCG Caravan upang bantayan ang barko. Hinamon din umano nila ang presensya ng CCG sa lugar at sinabihang sila ay nasa EEZ ng Pilipinas. Gun ban checkpoint ikinasa ng COMELEC. Nakatakda ng maglatag ang Commission on Elections or COMELEC ng mga checkpoint sa mga estratehikong lugar sa bansa simula ngayong weekend. Ito ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia ay kasunod
na rin ng pagsisimula ng election period para sa 2025 national and local elections sa Enero 11 na magtatapos sa Hunyo 12. Sa nasabing panahon, aniya ay ipapatupad na rin nila ang gun ban kaya't kinakailangan na nilang maglagay ng mga checkpoints ng pangangasiwaan ng mga miyembro ng militar at pulisya. Nilinaw naman ni Garcia na oobserbahan lamang ang Plan Bucok Doctrine sa mga checkpoints na nangangahulugan na kailangang ibaba ng mga motorista ang mga bintana ng kanilang mga sasakyan at buksan ang ilaw sa loob kung daraan sa mga checkpoints at hindi na kailangan pang buksan ang compartment, trunk o kanilang mga bags. Sa ilalim ng gun ban, mahigpit na pinagbabawal ang pagbibitbit sa labas ng bahay ng mga nakamamatay na armas gaya ng mga baril, bala, patalim, pampasabog at iba pa. Tanging mga otoridad lamang ang maaaring magbitbit ng armas sa labas ng bahay. Maliban na lamang kung makakuha sila ng gun ban exemption mula sa COMELEC. Nagbabala rin si Garcia na ang lahat ng mahuhuling lumalabag sa gun ban ay darakwin at sasampan ng kaukulang kaso. Sa iba pang mga balitang nasyonal, malakas na ulan, bagyo sa first quarter ng 2025. At sa detalye, asahan ang malakas na pag-ulan at bagyo sa unang 3 buwan ng taong 2025. Ayon kay Pag-asa Administrator Nathaniel Servando, ito ay dahil sa presensya ng La Nina sa Tropical Pacific. Ayon kay Servando, magpapatuloy ang La Nina mula Enero hanggang Marso. Tiniyak naman ni Servando na patuloy na magbabantay ang Pag-asa. Sa pinakahuling balitang nasyonal, 220 Pinoy sa UAE binigyan ng pardon ni Pangulong Marcos. At sa detalye, pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang gobyerno ng United Arab Emirates dahil sa pagbibigay ng pardon sa mga 220 Filipino na nasa iba't ibang bilangguan sa naturang bansa. Ang nasabing desisyon aniya ay karagdagan sa 143 Pinoy na nauna nang nabigyan ng pardon noong Eid al-Adha na nagpapatunay na matibay ang ugnayan ng ating bansa sa UAE. Patuloy pa rin aniya ang pinoproseso ang mga dokumento ng ating mga kababayan para sa kanilang agarang pagbabalik. Yan po ang mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po ang inyong likod, makalis ang ilang paalaala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.
Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at marami pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang dairy box store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manook, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Okay, welcome back sa satuyang programang Issue Ora Mismo. And ingat-ingat kita, medyo mauran-uran na naman ngunya na aldaw na ini. Kaya pirmi magdaraning yung pa. Kapote. Kalo or loka, kaloka. Yan. Ingat-ingat lang kita sa panahon. Siyempre, ganyan talaga ang Sorsogon. Bukas iinit, bukas uulan. Umaga iinit, gabi uulan. Okay, so dagos kita sa mga isyu na luluwas ko niyan, tawan ta po ning dalan an post ni Bukal Bobot Istrupigan Laguna. Ini na sabi niya, Bukal ato tubo hinagad sa sangguniang panlalawigan. Suspenderon implementasyon kan Anti-Modified Muffler Ordinance of 2020. Nakakaagdigdi sa regular session kan sangguniang panlalawigan ngunyan na Lunes, January 6 na presida ni Vice Governor John Escudero, hinagad ni Bukal ed ayo atutubo na suspenderon an implementasyon kan Provincial Ordinance number 40 series of 2020, the Anti-Modified Muffler Ordinance of 2020 sa minasunod na rason. Una, warang decibel meter na kaipuhan sa implementasyon kan ordinansa. Pandua, warang clear guidelines tungkol digdi. Warang implementing rules and regulations. Durante kan suspension, sabi ni number 1, dai kipinalidad, may kinaaraman sa multa. As in, number 2,
pondohon gabos na enforcement activities kay may kinaaraman sa implementasyon kan nasabing ordinansa. Hinagad ni Bukal Atutubo sa pag-amyandar sa nasabing ordinansa. Tutok karon pa ini sa SP sa committee na pag-araman kay Eduardo Atutubo ang nagreklamo sa pagdakop sa iya kan SK3 asin pinamulta siya kay 3,000 pesos nan inimpound ang motor niya December 5 na daiman ki maninigong publication sa dyaryo lokal ang nasabing ordinansa kaya illegal ang implementasyon kay dahil sa pagmay penalty clause o pagpamulta required kan Local Government Code of 1991 and publication kay ni. Sinabi pa ni Eduardo Atutubo na idadagos niya ang pagsampanin kasong carnapping, grave abuse of authority asin iba pang kaso kontra sa SK3. Kan nakaaging simana, dinakop na naman siya asin pirit na inkukuha sa iya ang susi kan motor niya. Dahil niya itinao ang susi. Biniyaan niya ang motor niya sa may SK3 office sa Talisay. Ang nagdakop sa iya, si Nico Puyos Larosa, sabi pa ni Atutubo. Ang principal author kan Provincial Ordinance No. 40 iyo si Bukal June Melia. Magigirumduman na grabe ang nagrereklamo na mga motorista sa basta-basta na lang pagdakop, pag-impound kan mga motor, asin pagkumpiskar kan mga driver's license kan mga tauhan ni Ani Anchingges, SK3 Chief. Yan. So maliwanag po ining resolusyon ni Bukal Ed Atutubo, pig ano tangani ko ta siya. Pig mauta ko ta na makaulay si Bukal Ed kaya lang nasa ano siya, nasa provincial gym asin igwada inining ano duman. May program sa provincial gym, igwaning forum. Kaya dahil siya pwedeng makauling niyan ta ongoing and forum dyan sa sa gym. So ini po mga tugang na aram ko po pigbasa ko lang po ini. Pero dahil man po ako komentar kay anuman sa bagay na ini. Dahil lang sa aram ko man po ang SK3 sa pamamayo ni Ani Anchingges, dahil man po ini basta-basta na dakop, dahil basta-basta na impound, dahil basta-basta na ticket, kun dahil po ning violasyon. Aram man po kan grupong ini na pwede sindang balikan. Kaya lang, ang problema tadigdi, never po nagpapa-interview digdi si Mr. Ani Anchingges. Enda, kung ano po ang kikatulan kayan, taday nagpapa-interview digdi sa tuya. Pero iyan na po ang masasabi ko. Dahil man po basta-basta iyan, madakop, dahil basta-basta ma-ticket, dahil basta-basta ma-impound, kung dahil po ining karason-rason. So, ining nangyari po kay Eduardo Atutubo last December 5, birthday ko pa man din ito, Dahil dabo ko po digdi mag-komentar ko anuman hanggat tayo ko po ini nakakaulay si Mr. Eduardo Atutubo. Kaya kung sisay po ang naghiling dyan, nagdadangog sa tuya, manungod sa bagay na ini na pwedeng ipaabot kay Mr. Ed Atutubo, you are cordially invited to sit in our program para po matawaning kalinawan. Gusto ta po ini tawaning kalinawan para sabi nga ni matawan ta ini ning klaro na issue na ini tungkol sa nangyari kay
matawan ta po inining magkakanigong diskusyon kung magpasiring po digdi ini si Mr. Eduardo Atutubo. Sa SK3 po, dahil na po kumalaom, sabi ko nga ni sa Indo, how many times na nag-try dyan si Buddy Duca para ma-interview si Mr. Anian Chingues, garo po ini may allergy sa Bicol TV Sorsogon. Pag nadaw ka ng Bicol TV, garo ini pigsisilihan. Ayan. Sana po matawan tulos ini ning sa kahaputan nga ni dahil man palan ini ning na daing publication. So, paano ini na-implementar? Na ordinansa na ini. Paano ini na-implementar ining Provincial Ordinance number 40? Na ang principal author si Junjun Mella. Isus marasa pa. Daiki publication. Tas sabi nga ni, required na iguaning publication basta igwa siya ning pigaapod na penalidad. Pag may kaukulan na penalidad, dapat igwa inining publication ayon sa Local Government Code of 1991. Okay. So mga tugang, tawan ta po una ng linya si kasamang Buddy Duca para sa update duman sa luwasan. Partikular na po ini kung ano pong update ni Mr. Buddy Duca. Buddy, sok pa? Good morning, tabi sa imo SMN sa Gabo sa tagapagkantabay sa programang Issue Ora Mismo. Okay, good morning man. Well, kasapon na tumambaya kita sa Ipatura kang pulisya. And bago kita nagtuman sa Ipatura kang pulisya, nagtuman kita mismo duman sa lugar, sa barangay, na nakusay po itong babae na biktima kang gang rape. Yes. Sa barangay Kabilaan. Ini pikunduktar ta, sintik may ta, kung ano talaga so, base sa tuyang investigasyon, kaya riba takaswapon si Mr. Tudio Lascano. And para ugidon duman ta di SM, ano sunod-sunod and ang mga pwedeng mangyari ta medyo dili kita kontento kang investigasyon na pigsagibo kan Sorsogon City PNP. Okay, mas maurag talaga. Dapat ikaw talaga mag-investigar. Naraman ta duman ta di SM and dili na nga ni kita pigtagang kopya lagad nakakuha manggirari kita pero di ako duman sa kabitan. Kung i-confirm ta kung talagang may base sa medical legal, kung ano nasabing biktima iyon talagang na-rape. Oo. And base naman sa nakuhatang informasyon sa ospital na talagang positive na nasabing biktima iyon biktima ki rape base naman sa nakuhatang medical legal. And alagad sa duman sa pigtuyo tarungan ko takaswapon pa BSM na masaulay si Kapitan Ria Samir Rianuyo ang barangay Kapitan and dili man kita ta medyo naghali na pala nini kapag abuta ta medyo naman pa kita na ibang tao. So alagad duman sa pig-entertainment kita sa barangay Kapitan and after duman sa barangay Kapitan nagduman tabi kami sa barangay Baluco. Kung saan duman sa picturean na nangyari ang nasabing gang rape and tinaramta mismo kay Kapitan Milvin Hainto and sa iya manini na piktinayan pigtailig nga sa Tapuya to record ka nakaging taon pa kan December kung may naitalasindang pangyayaring gang rape dyan sa Sitio Mahingan, Barangay Balugo and na-found out na duman negative na may nangyari yung naitala na nasabing pangyayari kan mga pitsa December 25 as in December 26, 2024. So negative na found out na duman negative man ta DSM sa Barangay Balugo and picture man ni Barangay Kapitan Milvin Hainto and sa iya man na pigpaliwanag sa Satuya sa medyo inapunta siya duman ta DSM kung natata may mga arugketo na sa
sabi nga niya, di man na pwede siyang basulon or kapabayaan itapok sa iya sa iyang barangay, partikular sa iyang liderato, na nagkaigwakit pagkapabayaan. Unang-una, daing report or daing na report ang nasabing insidente sa iyang barangay. So, ang posibilidad na sabi ni Kapitan na pwedeng basulon siya or salaon na siya nagpabaya, siguro sa iyang pagtubot, ay mampipwede ta. At least kung na-report niya ni Pabi nga pati, sabi sa kuya, kasawapon, tulos ngayon kitang makonduktar in investigasyon, partikular sa sitio Mahingan. Kaya lang baga, sabi nga ni, na-blatter man sa Kabidaan kasi duman na nakuha ang biktima. Roger to that, and kung pinagkumpirma sa tuya duman ni Secretary kan Barangay Kabidaan na si Mrs. Lasay na iyo nga record ni ngayon nagtikting nga so kagawad na nakakuwakaan. So partikularmente ang normal na procedure na sabi katong Secretary kan Barangay Kabidaan, pag may mga araw nga kaya nakuha ang tao, pag may nireport nga na barangay na within our jurisdiction, kay kuwan nga talagang i-report. Tama. So, saludo nga ni kita duman sa nasabing barangay official, partikular duman sa sekretary, ini nagmamangnukan sa iyang trabaho, bako parehas ka ibang barangay dyan, sa partikular division at Caltruson, na may mga araw kaya na daily figure record sa sendang logbook. Baka nang hinayang sa tintakan ballpen. So, dapat araw kaya ng trabaho kang barangay, pag sinabi ba kasing PLG o Barangay Local Government, kamong pinaka-smallest barangay. Pero, Padi, ang hapot ko lang ang pagka-record sa Barangay Kabidaan, na-record duman na nagsalaysay ang biktima duman o na-record lang na minako ang babae duman? Roger to that, tigpasa ta duman sa base duman sa sendang record sa sendang sa nakuatang dokumento na ito garo minutes kan pangyayari na inistorya mismo kana sabing biktima kung anong nangyari sa iya. Blatter talaga ito. Roger to that. Blatter pa dito SM na kung anong oras siya nakuha, pasi duman sa biktima, pasi duman sa Barangay Kagawad na nakakuha sa iya sa loob mismo kan Barangay Kabidaan duman sa loob kan tricycle. Gusto mo sabihin sa tricycle na binayaan ang biktima? Roger to that, dito tabi sa may kanto sa luwasan sa Nasan Sitio Sitak. Duman sa may Palaog, di baga sa may halos taplis lang sa gasoline station ni Kabisi. Oo, dyan sa sa Maharlika Highway mismo, duman siya sa mga nakaparadang tricycle kasi duman sa Barangay Kabidaan Sitio Sitak. May share ta lang itong sityong ito tabi SM Victor Kuhani kaswapong kay Jojo na ito nakulon duman ang tao sa lugar na itong Palaog na ito duman baga sa kilid kan Carusaday na river na nagpapadla duman sa Sorsogon Bay, nakulon duman ang tao na naka-star alagyan niya digdi sa may gilid. So pigmunda sa Satoya kan Barangay Secretary kasi napunta picture sa ruta itong dokumentong nakuha na kung ano ang kunsain kunain ng sitio Sipak picture to sa Satuya na duman mismo sa nasabing area and duman siya sa laog kan tricycle nakuha pasi naman sa istorya kan nakakuha ang Barangay Kagawad kan Barangay Kabidaan. Ano ito? Dahil mampikuha kung itong tricycle na nakuhaan ang tagsadiri ka ito dahil nakuha? Negative, nasabi lang duman sa blatter, tricycle, garo, bako man siya pampasada. So, ang nangyari, garo, pagmatakan aki. Yaw na siya sa tricycle. Yaw na siya sa tricycle. So, kung isipon mo nga may konklusyon na pwedeng nangyari ang krimen sa Barangay Kabidaan or sa Barangay Balugo. Tapos dinara duman sa Kabidaan. Roger to that end. Ang pitsa ka ito is December 27, alas 8 pagkaaga. Aga na pala no? Pero di ba iyan ang lugar na yan? Imposible na daing CCTV dyan. And kinumpirma tayo na sa Barangay Secretary and nagsabi siyang negative
Yan ang CCTV duman sa laog sa Sitio Sipak. Siguro sabi niya, may CCTV nga kami, di sa parteng National Highway lang, and yet, itong lugar na ito, medyo malulumda. Oo, kaya lang siguro pwedeng mahiling duman kung kung may mga residente duman na may mga CCTV man. Ano ba di ang ang pinakaano kay ni kang PNP? Na duman matabi ni? Roger Dodot, and nagduman kita kasuhapon kay Rebat si Jojo Lascano, and sa wato ako tampig maot na SM na makaistorya, ang mismong investigador ka nasabing kaso, and sayet iya ko pa ng hapoton personal, and pati duman sa mga naka-duty police, kasuhapon na nagsayuban ng aning pangaranan sa medyo sensitibo daan na sabing kaso, na hindi i-confirmar rin na bako man totoo. Ang tigsasabi kang biktima, ang bagura kang biktima, na asindan Sorsogon City Police Station, ikwasanaki sa na unit kang computer set. Hali ito sa panaramon kang magurang. Roger to that, hindi makita natakot naman at nasabihin nito medyo nag-ano nga ni sa pulis kasuhapon na sa pag-una niya, conclusion ko ito na paro lang ang computer set. Sabi ko, sir, ako nang susurumat ng dilipasi sa interview, dili ako nagigibong istorya. Tama. In fairness, sabi ko, personal may naka-istorya ang magurang kang biktima, silang biktima mismo. And iyan na istorya ko sa Indo, hali sa Inda. Kaya nga niyaw na po digti para hagado lang sa Indong side. Kung hindi totoo, may katotohanan, na kasi bako malang tigsasabing sa rola ang computer set Indo, may aligasyon pa na ang sabi nindo duman sa magurang kang biktima, aayuson na nasabing kaso right after ka naunang kaso. So, kay kaputuhan ni duman sa polis, arog sana, sabi ko, ang public service sa Sorsogon City PNP, right after sa sarong na kaso, wala ta time, arog sana pati, sabi ko, sir, ang entertaining nyo sa public service din sa ipaturat ang polisya. And, kinupon man sa to, ka nakaisurat ang polis kaso ako, nabako manaraw kan. O sabi ko, ang ko kasi hindi pwede, sabi ko, napahulaton nini kasi kung may perpetrator man, sabi ko, sigurado nakadulat na. Grabe man So, base sa pagduman mo, ang nagbubuwa pala, so ina kang biktima. Ay, Diyos ko miyo. Roger to that, and medyo nagkalinawan nga ni kami kan duty police tuman, karo nga ni Antono na medyo na iritar sa ako, ang sabi ko nga ni, sabi ko, piklaro ko na iyan sabi sir, pakuyan hali sa sakuyang sintinginto tayan ang base sabi ko nakapasi sa interview namon. And yan nga ni, tulos-tulos sila nag-desisyon kasuhapon pa DSM, kasuhapon po kumasumilos mag-alas alauna ikipagkahapon na sa ilang ipapapod ang nasabi nga masurang kang biktima kinang mismong biktima na tatay papapod sinda dapat ang magduman. Diyos ko miyo, ano tayo papapod sinda dapat sinda ang investigar dapat sinda na magduman. Sabi yan sa inda mismo yan may tisikas ako kay bako si Jojo Lascano na sinda nagsabi sa kuya and in-invite kami ngunyan aldaw na magduman sa ipaturak ang pulisya para makaharam kung ano man ang dapat maharaman. And sa sure, sabi ko, sir, kung ano man ang haraman naman na manunod sa investigasyon, pag may iniibublow out, iwawagas sa social, particular sa social media. Oo. Bad siguro, bako man sarong computer, ba that time, saro lang na investigador ang yaon. Arog siguro Negative pa BSM kasi sabi man kang naka-duty police kasuhapon, by shifting ang schedule kan investigador na naka-duty sana sabing ipatura kang pulisya. Kaya nga ni body by shifting gusto sabihin saro lang tapos ang masalida saro naman kaya sumay inuna na nakasanapig aayos. So next naman itong saro. Kaya siguro nasabi kang magurang nasaro lang na computer. Tas saro man lang ang tao dyan. Kaniguan. Grabe pati sumagurang magbuwa sa bagay na yan. Na-rape ng aki mo, mabuwa ka pa. Roger to that. Siguro araw kaya ng pakasabot kang
pagpaintindi sa tuya kan pulis na sa nagsabi pa nga ni sa tuya kaswapon na kasi from the time na nag-abot kami duman, tigapot kami kung anong samuyan tuyo, and sabi ko nga ni sir, ang tuyo ni update sa nasabing gang rape, and medyo nagkalasganing sinda taga-Rulay Aram. Oh, na ito pala, nangyari ito 27, dahil pa man pala talaga sindang record, dahil sindang na-file. Ay, Diyos ko. Badi, standby lang tabi ha, kay anytime tawagan ta ikaw, pag nagdigdi na ang Volunteers Against Crime and Corruption, tama patabang sa tuya na maduman sa pamilya, kay ning biktima, nga ning matabangan nila na makapag-file ini ning kaukulang kaso. Roger po natin, pagduman nga kita sa ipaturokan pulis ito, tod lang tabi ese. Yan mo na tabi mga update para sa issue, ora mismo, Buddy Duka reporting. Thank you very much. Si Buddy na Duka pa para sa live report. And sana Buddy, matawan mo kaming update kang ining Provincial Ordinance number 40 authored by Bukal Junjun Melia, kung ano na ang update kay ni na resolusyon na pasa ni Bukal Ed Atutubo na isuspenderon daw muna ta sus nakailin kang ordinansa pigpapautob kang SK3 dahil man pala nag-agi sa dahil daw ining publication. Diyos ko, dahil man po kita against digdi sa SK3 kundi dahil taman sinamahaga daning panaramon digdi ta allergy po si ani ang Chinggis digdi sa Bicol TV inda kung nata o kung habunganin niya ni pwede siya magpadala digdi ning personnel niya, spokesperson niya. Ang importante mapasimbag ta sinda masimbag sa page ninda. Oh Diyos ko, remember kung saan ang issue, dito dapat nindo simbagon. Huyan man na problema dyan sa pulis. December 27, nangyari. Imbis na dumano nindo ang biktima, ang pamilya, papaapod pa nindo. Si ina niyang imbis na ka muna magduman, magkandak ng investigation, sasabihin nindo, magdigdi, samuya, imbitara namon. Jesus. Kaya dahil minsan nawawala ng tiwala sa kapulisan ta dahil sa araw kaya na sistema. Imagine January 7 na ngunyan, December 27 nagdyan sa impilan dahil naasikaso. Huminali na lang sumagurang, kaiba pa yata biktima. Huminali na lamang taday mampik asikaso. Imagine that. Karumal-dumal na nangyari, gang rape. Imbis tawaan ning magkakanigong aksyon, magkakanigong atensyon kang kapulisan. Ang nasabi lugod duman kang magurang sa entrevista ni Buddy, saro-sarawi ang computer. Siguro nahiling kang magurang na saro man lang ang nagkakapot sa computer. Takong saro man lang ang duty na investigador. Kuta na, halat-halat lang po kay may inasikaso patabi. One at a time lang kita. Tada may ito react ng araw kayo ito na magurang kung maski pa naasikaso man. Para duwa lang inaasikason. Susaro pig-asikaso na, susaro waiting. Ngunyan pag duman ni Buddy, ngarangahan pasinda na may kaso palang araw kaan. Ano yung pagsasabi kang kapulisan na ang gusto ko, ligtas ka? Ayun ba ang pagsasabi, dakula ang pantarpulin ninda, ang PNP, katulong ninyo, ang gusto ko, ligtas ka. Ligtas sa ina parte. Diyos ko, marasa pa. Happy watching kay Ma'am Judith Fontelar Aviles, Aspirant Mayor of Barcelona, Sorsogon. Happy watching man kay Mr. Red Lasay, Aspirant Mayor of Sorsogon City. Happy watching man kay Ma'am Gloriosa Lolo dyan sa Hong Kong, all the way from Hong Kong. Thank you po sa stars na pinadala ninyo.
Sabi ni Jojo Lascano, speaking of loud pipe ordinance, may I ask the office of SK3 how may motor vehicles they apprehended last December 31 while celebrating New Year's Eve? Kaputan lang yan ni Jojo Lascano. Happy watching man po kay Joneda Lorilla Noel. Thank you po sa stars na pinadaraman po nindo. Ang Volunteers Against Crime and Corruption nagkontak po sa Kuya Kasabangge. Naghahagad ng development kang issue na ini. Ano po ang isimbag ko? Base nga ni kay Redasay, dahil pa nga itong record. Imagine mga tugang, gang rape last December 27. Dahil paki-record. Makamumundo mga tugang. Makamumundo sa parte niyato. Sorsogon City. Sorsogon City Police Station. Best Police Station. Arugan. Grabe. Sabi ni Alvin Isorina Hapita, sana madakop na ang Tagibo Caayan na gang rape. Sana nga ni tabi, sir. Sabi ni Mr. Redlasay, abuse of authority, kamag-anak panuada ang garantiya, imbis na sunduon ang lay sa tinampo. Di ba? Panon tayo ni mga tugang kung arog na lang kayo ni. Mahiling takuta ang mga pulis. As early as 5 a.m., yaon na sa tinampo, nakadeploy na gabos. Oral daw mapukita ng papaplaza, yaon na yan dyan sa Rizal and Magsaysay Street. As early as 5, 6 a.m., nakadeploy na yan. Pero ang makamurumundo, ang arog ka ini, nakarumal-dumal ng pangyayari, dahil ki-record. Napano ini? Ha? Best Police Station. Ang gusto ko, ligtas ka. Duman pala mga tugang sa nangyaring pagkalunod kan sarong turista dyan sa Dangkalan, Bulusan, na kung saan nakuha ang bangkay ka ini, nakuha ang lawas ka ini, palutang-lutang na sa Matnog, sa kadagatan na kan Matnog, nakuha ini. Pakihuron kan pamilya kan biktima, pakihuron ini na dahil na po pagpara i-share, i-delete itong post na kumbaga makaingirabo paghilingon habang pigahakwat ito sa dagat, pigpiestan pa sa social media. Pigpiestan pa kang media, pigpiestahan kang social media, hanggang may nag-share, hala. Mahirak man kamo sa pamilya. Mahirak kamo sa namamatian kang pamilya. Nagada na sinda, pigpiestan pa sa social media ang biktima. Kaya, yaon po ang Bicol TV, nag-post mismo kita na darakan pakihuron kan magurang, kan kapamilya, na pakidelete na lang tabi nindo sa mga kapwa ta station, kapwa ta media outlet, pakidelete na lang. It doesn't mean na
para lang makakuha kamo ning mga followers, makakuha kamo ning mga views, pagpiestahan nindo ang arukaan na pangyayari. Dahil po ini pagibuho na kumbaga exciting, naka-scoop ako. Exciting ini. Ta ako nakakuha ng scoop sa bagay na ini. Tapos pagpipiestahan nindo sa social media. Nagbanta na po ang agom ka ito na nagadan na pagday pa ito na delete. Maasampan na sindaning kalang kaso sa mga nagpost ka ito. Kaya po sa paagi kayo ng istasyon, ako na po ang nakihurong sa Indo. Please, pakidelete na. For the sake of pagkahirak, pakidumamay sa pamilya kang biktima. Tabi lang. Sabi ni Buddy, una ang sursuganon daa. Tama, unahunon talaga. Display lang adaan mga bag-on na mobile car kan PNP. Pwede ba ga? Birin mataram kita, imbitaran nindo ang biktima. Kamu an may auto, kamu an may sweldo, kamu an may, sabi nga ni, nasa kapangyarihan, natatalay ko magduman. Duman kamu magkanduktan ng investigasyon. Baka makakalad ka dun panindo, ang biktima pasiring dyan sa sa istasyon nindo. Sabi ni Red Lasay, una ang sursuganon sa kapobrihan. Sabi sa PSA Poverty Incident Report 2022-2023, 37+% ang pobre. Enot kitang probinsya pinakatios, Panduaan Masbate. So para di kita magparatios, tiktikon tayo na sports arena. Tiktikon tayo na National Government Center. Sigurado. Tulunun tayo yan. Dahil na kita magugutom, tayo yan permanente yan sa lawas na niya to, taday na yan matutunaw. Dahil na kita magparapila, ka mga pasakatan, pasakitan, pasikatan. Once na tiniktik tayo yan, na mga projects. Uyaon sa sa may Castilla, Diyos ko, bag-uhunon pa na tinampo. Marasa pa. Pigugudak na. Jesus Maria Joseph. Kadakol dyan kay mga lubak, natatada ipigtarapalan, hutong planaduhunon pa, dahil lamang karaot-raot, pigbuldoser naman. Pigdalin naman kang ano ba ito nagluluho? So, garo jackhammer na dakula. Pig para lusak-lusak naman. Hilingunon pa dahil lamang kiraot. Tama. Sabi ni Red Lasay, una ang sursuganon sa kapobrihan. Base sa PSA report, 37+% ang pobre. Ang dating nasa halangkauman kapobrihan ang Masbate, ngunyan nalampasan na kita kang Masbate. At least number 1 kita. Number 1 sa infra, number 1 sa poverty. Number 1 sa poverty, number 1 sa infra. Sabi nga ni, balance lang pag may time. Ngunyan na-komentar naman ako, lalo na mga layuan mga taga-probinsya. Haling nito dyan, sa Castilla. I don't know kung an area ito, San Isidro or San Rafael. Hilingonon, na ipalamang ning ka ano-ano man ang tinampo. Sa uro inutan, yaon sa mga ruluho na tinampo, dahil baga itong ginudak, taang ginudak, hutong bag-uhunon pa. Kadakol. Dapat inuton. Sabi ni Papa Maki, okay lang yan boss, nagtaram naman sindasin puno. Ari na puno ang tinaranom.
Dapat kaan, itanom na kuta sa tinampo. Dahil ko makuha mga tugang logic. Minsan gusto ko manahimik, pero pag nahihiling ko mismo, dahil ko mapugulan. Kaya pasensya na. Pag uhuno na tinampo, gudak-gudakon. Sus, hindi ko masabutan. Ngunyan mismo, umagi ka mo dyan, pasiring sa ano, bago magkumadkad. Halabao ng pigugudak. Halabao na ang pigugudak. Sa tahaw mismo. Kan espaltado na tinampo. Espaltado ito ha. Tadati baga, semento. Para mag-ismot ang dalagan, espalto. So, tayo man ako nahiling raot duman. Samantalang, dyan sa Putyaw, biyo na nagrelask ang signal light namon, ang mismong signal light, nagrelask ang nalubak kami tahararumon dyan sa Putyaw. Dahil lamang itong tapalan, ininawara lamang ng karaot-raot na tinampo, lintiguyan kay ginudak-gudak naman. Sabi ni Papa Maki ani Ed Bolano, sabi ni Ed Bolano, igwa nga ni Isaro barangay nagpila sa pasakatan, nagkalintura, gintarakigan hanggan niyan dili pa nag-aayad. Dapat pano kinbalay-balay na lang ito paghatag ang nagyayaman man lang mga nakapisto. Kadamo na marasa pa. Siyempre, dahil man kamupig pirit ni Guboboy Amor na magpila duman. Tuyo niyo magpila ka mo. Yan lugod. Nadali kita kang hilang. Sabi na nga ni, wag subukan, masisira ang buhay mo. Isinubukan pa. Sabi naman ni Papa Maki, sa totoo, magayunon kunta na iskopyon na nalunod, pero alang-alang sa patas na pamamahayag asin tamang proseso, una ta ini, inka-istorya ang pamilya, asin mauman ang pakihuron ninda, kaya kaipuhan, respetohon. Correct. Bakong masabi ko mo, public nga ito, tanalunod. Public na nalunod. Nasa publiko. Pero kaipuhan ta pa daw ina, sabi nga ni, kaipuhan ta pa daw ina, kalad karon sa social media, na naggadanan na nga ni, nagbakasyon lang ito digdi, inabot ng pagkalunod, tapos araw ketong gibunta. Sabi ni Ma'am Bebot Hilianoras, mga magayunon man kuno ang mga infra, kaya asinsado na ang sorsugon. Tama, ma'am. Hindi ang basihan kung nata asinsado na ang sorsugon dahil lang sa igwa kitang magayunon na sports arena. Igwa kitang government center. Na pag nag-uuran man sa laog. Magayunon. Igwa kitang dahil pamatapos-tapos na public terminal. Ang Plaza Bonifacio na hanggang ngunyan dahil pa lamang natapos. Dahil na kitang padumanan. Sabi ni Red Lasay, bako daw ang pagpapila ninda sa mga tios tang kababayan na uranan na initan san pasakatan sa January man sa Kapitolyo, documentation lang kay inpapapirma ninda, majustify ang 50 million pesos hatag ni PBBM through DILG sa nabagyo na province pareho San Sorsogon. Wara man giritok-gitok ano ginibo ninda sa 50 million. Pwede, paring Red, may punto ka digdi. Pinapila, nganing documentation, huni na ang 50 million na hinatag nindo. Ginagalangan na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya maski banggi nagpirila ang mga katugangan niya
nagtatugangan ta para lang sa pasakatan daw ko no. Pero may documentation ugaring. Sa huban lamang, sabi ni Papa Maki, grabe buho ng lubak na tinampo. Pero siguro kulang pa ang buho kaya ang dili paraot binuho na. Pwede. Diyot pa lang ngayon na buho, dagdagan tayo, gudak-gudak kung tayo na tinampo. Basta ngayon importante, may pera tayo. Sabi pa ni Ed Bolano, ang sagot sa kahirapan, hatagan livelihood program, mga magurang sinhabang buhay na trabaho para igwa income tabi. Magayon lang po inipagsabihon, ma'am. Pero pag sinabi tayo sa mga opisyalis niya to, base magkaburungol ito dahil madangog supig sabi sa inda. So, realidad ini mga tugang na nangyayari sa tuya, Yao na. Halos kabi-kabila na ini na issue eh. Iniman lang ko taan na para sa problema niya to sa araw kaya na nangyari sa gang rape na yan. Kaniguan ang kasalay kang Sorsogon, halos puro na kita CCTV digdi. Sa Balogo may CCTV dyan. Kung adalan lang ng maray ka mga investigador, kaniguan na day tulos ni Madakop. Sabi ni Eliser Navera, good morning Sir Sao, nabasa ko sa internet na unclean water supply is part of good governance in the Philippines. As good governance involves managing public resources to meet society needs. Ano tabi ang Sorsogon City? Alam mo sir, in Sorsogon City, nasanay na lang kita na magbakal kayo ng mga mga sa mga water refilling. Ako tabi sir, sa totoo lang, kang yan operated pa kang Sorsogon City Water District. Bilog kong pamilya, mga kakian ko, nagdarakula kami, nagdarakula ang mga aki ko, guminurang na lamang ako, dyan kami nag-iinom sa gripo. Kang tinukalin yan kang prime water, ina niyang dahil na lang ganoon nagdaw-daw dyan. Naging kausa pa yan kang pagka-hospital ko. Water system, clean water supply is part of good governance in the Philippines. Sabagay siya, di masiguro part sa Philippines ang Sorsogon, kaya di man yan kaipuhan. Di man yan siguro kaipuhan sa Sorsogon. Or dili kita parte kang Philippines. Kaya di ba, hilinga, halos kada barangay na lamang igwan ng water refilling station. Dahil aram ninda na lain sinda safe sa na tubig na supply sa prime water. Si Red Lasay, di napapaudong, sabi niya, putulon ang mga century trees, gibuon mga gubaon mga bulod, boldozeron, putulon, ekta-ektaryang mangroves, solusyon sa baha, picture taking, nagtanim sandangaw na seedling tree, madako, makinabangan after 20 years pa, award din sa DNR. Ay sus, marasa pa kita. Sabi nga ni, ano na tayo tulpo? So rest assured duman sa magurang kang biktima kang gang rape, mapasiring po dyan sa Indo ang personahe kang Volunteers Against Crime and Corruption, ang VACC, para po matabangan kamo. Kaya na pangyayari sa akin nindo. Okay? So mga tugang, inabot na kita kan oras kan pamaaram sa satuyang programa. Digdi po sa isyo ora mismo. Salamaton sa mga nagpartisipar sa tuya, si Red Lasay, si Eliser Navera, si Ed Bolano, si Ma'am Bebot Hilanora, si Papa Maki, si Jojo Lascano,
Salamat man po kay Ma'am Gloriosa Lolo sa stars, as in kay Mr. Joneda. Si Sir Noel Joneda. Salamat po sa stars, as in kay Ma'am Gloriosa Lolo. Happy watching mo po kay Ma'am Judith Puntilar Aviles, aspirant mayor of Barcelona, Sorsogon. Sa Giraray, isang aran kan ng staff kan Bicol TV Sorsogon. Sa technical side, si... Ano ba yung pangarang kayo ito? Nalingaw ko. Si Harold Harabelo, Marinal daw po. Mabalik po kita sa aga, same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.